Hiraya, dito ka muna. Tumagay ka lang muna. Huwag ka nang mahiya. Hindi ba't dito ka naman nagsimula? Sus! Kaya ba ayaw mo dahil hindi kami mayamang katulad ng mga kumakama sa'yo? Tama na yan, Edwin at Pinong. Papatulan pa ba natin kung kani-kaninong laway nang dumila sa katawan yan? Naulinigan ni Hiraya na pag-awat at pangiinsulto ni Ben sa kanya habang naglalakad at hindi nililingon ang direksyon ng mga manginginom sa eskinita kung saan siya daraan upang makauwi sa maliit na apartment kung saan siya nakatira. Hoy, Pokpok, teka nga! Sigaw ni Ben. Doon mas binilisan ni Hiraya ang mga lakad niya dahil alam niyang nakainom si Ben. Niligawan si Hiraya noon ni Ben at tinanggihan yun ng dalagang si Hiraya. Dahil ni katiting na tiwalay wala siyang kayang ibigay sa mga lalaki. Dahil lalaki rin mismo ang sumira at yumurak sa kanya ng husto. Hoy! Ano ba? Hiraya! Sigaw muli ni Ben. At doon ay mabilis na hinaklit ang maliit na braso ni Hiraya. Sanhi ng pagkahinto nito sa mabilis na paglalakad. Hayop! Huwag ka na mag-inarte! Ano ba, Ben? Nasasaktan ako! Asik ni Hiraya nang maramdaman ng lakas at gigil sa malakamay na bakal ni Ben. Hayop na yun! Nag-iinarte ka pa? Kapag mayayaman gusto mo, pero kapag ako ayaw mong paisahin. Matagal na akong tumigil sa trabahong yon, Ben. At kahit na kailangan ay hindi ko na yun gagawin. Kahit bitawan mo na ako. Balik ni Hiraya at muling binawi ang siko sa binata. Hindi na gagawin? Bakit may parokyano pang nagpunta sa apartment mo nitong nakaraang linggo lang? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ben. Si Hiraya, na ang totoo ay iyon ang manager ng club na dati niyang pinagtatrabahuhan noon. At inaalok siyang bumalik sa impyernong pinagsadlan niya dati. Lintik ka talaga. Siguro kaya hindi mo ako sinasagot dahil hindi ako mayaman, tama? Puno ng duda na tanong ni Ben at mas hinigpitan ang hawak sa siko ni Hiraya. Ano, Ben? Nasasaktan mo na ako, ano ba? Piksi ni Hiraya. Ngunit katulad ng unay ngumisi lang ang madilaw at sira ng ngipin ni Ben sa kanya. Balita ko, masarap ka daw sa kama Yun ang sabi-sabi dahil yung ibang kilalang tao na nakatable ka na raw at talagang magaling ka raw. Subukan kaya natin, no? Malaswang sabi ni Ben. Doon mas lalong nilamon si Hiraya ng takot. Parang awa mo na, Ben. Uuwi na ako, ano ba? Pakawalan mo na ako. Halos maiyak na nasambit ni Hiraya. Ngunit naging matigas si Ben sa sinabi ni Hiraya. At doon ay nagpatuloy si Ben sa pagkaladkad kay Hiraya sa madilim na parte ng lugar. Pilitin man ni Hiraya na makawala ay hindi niya magawa. Dahil di hamak ang lakas ni Ben sa kanya kahit na ito'y payat. Hoy Ben! Ang ginagawa mo? Sigaw ni Krisa nang makita nitong pagkaladkad kay Hiraya. Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Sira ulo ka! Krisa! Sigaw ni Hiraya. At dahil na rin sa gulat ni Ben, ay doon nakawala siya sa kapahamakan. Tara na Hiraya, bilisan mo! Ipapabarangay natin yung adik na yan! Hila ni Krisa nang makalapit kay Hiraya. Umuwi na tayo, Krisa. Hayaan mo na siya, nakainom lang yan. Utal na wika ni Hiraya. At doon ay mabilis na hinila ang kaibigan. Wala si Hiraya na naging imik habang binamagtas ang maliit na daan patungong apartment. Matagal ng panahon ang bangungot na pilit ni Hirayang kinakalimutan. Oo, hindi itinanggi ni Hiraya na isa siyang prostitute noon. Hindi dahil sa nais niyang makaahon sa hirap. Hindi dahil nais niyang mabili ang lahat ng luho na nais niya. Ngunit iyon ay dahil ibinenta siya ng kanyang sariling ama sa isang club. At 2 taon nang nakalipas. Tila ba ang madilim na nangyari ay kahapon lamang nangyari. Hindi ni Hiraya makuhang tumitig sa mga tao. Dahil pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng lahat. Pambihira! Binabastos ka nila, Hiraya. Anong gusto mo? Paulit-ulit nilang gawin yan sa'yo? Inis na sikmat ni Krisa. Totoo naman yun At kahit na anong gawin ko, hindi ko mababagong pananaw ng mga tao. Dahil totoo ang paratang na yun.
si Hiraya at binuksan ang pinto ng apartment. So hahayaan mo na lang yung mga taong bastusin ka ng ganon? Siyempre hindi. Lasing yun at wala sa wisyo kaya't hinayaan ko lang. Wika na lamang ni Hiraya tuluyang pumasok sa loob. Tss. Oo nga pala, kamusta na yung pag-a-apply mo? Agad na nagkibit balikat si Hiraya. At doon, ibinaba ang sira niyang sling bag sa maliit na lamesa sa harap ng sofa. Malaking kumpanya yun at janitress lamang in-applyan ko. Pero pakiramdam ko, mukhang malabo pa rin akong makuha. Ang sabi tatawag sila bukas. Ngunit hindi naman ako umaasa. Pagod na sambit ni Hiraya at napabuntong hininga. Malaking company? Kunot noong tanong ni Kriza. Oo, nagbaka sakali ako sa Saldivar Corporation. Si Hiraya. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Kriza sa sinabi ni Hiraya na yon. At tila na sorpresa sa narinig. Oh, alam mo bang ang daming nag-a-apply dun ngayon? Ang alam ko, hiring talaga sila ng mga janitress ngayon. Hindi ko rin alam, basta ang alam ko, halos every month silang hiring. Si Kriza. Bakit naman every month silang hiring? Medyo kuryosong tanong ni Hiraya. Ayokong takutin ka dahil nakakasiguro naman akong makakapasok ka doon. Ngunit ang sabi, masama daw ang ugali ng CEO ng company na yun, Hiraya. Ngunit ang kagandahan, maraming benepisyo. Nananakit siya ng babae? Tanong ni Hiraya na medyo hinagka ng takot. Kahit ang totoo, ay malabo pa sa sabaw siyang makapasok doon. Siguro, dahil alam mo naman ang negosyo. Kung mabait ka, hindi ka dapat laging hiring ng tauhan. Saka, nakakapagtaka, wala daw tumatagal na janitress doon. Si Kriza at ngumuso. Naggibit balikat na lamang si Hiraya at muling tumayo sa pagkakaupo. Nagtungo sa maliit nitong kusina sa sala rin. Desisyon ni Hiraya na kung makakapasok man siya sa Saldivar Corporation, doon ay aalis na rin siya sa apartment kung nasa saan siya ngayon. Dahil medyo may kalayuan ng kumpanya kung saan siya nakatira. Naisip ni Hiraya na kumuha ng maliit na apartment upang mas makatipid at makalayo sa mga taong naging libangan ng araw-araw na pambabastos sa kanya. Kung makukuha kong trabahong yon, baka umalis na rin ako dito sa Alfonso at kumuha na lamang ng bed space sa syudad ng estansya. Si Hiraya. Aalis ka? Medyo may halong pagkabigla ni Kriza. Kung sa bagay, masyadong magulo dito sa lugar natin at hindi maganda. Kaya kahit naman ako aalis kung may pagkakataon. Pero pwede ka sa aking sumama kung nais mo. Si Hiraya at ngumiti. Doon ay nakita niya ang sumilay na saya kay Kriza sa sinabi niyang yun. Halos kababata ni Hiraya si Kriza. At sa tagal ng panahon nakasama niya ito. Kapatid na ni Hiraya kung ituring ang kaibigan. Kaya't hindi na rin nagtataka si Hiraya kung papaano ni Kriza protektahan siya at ipagtanggol sa iba. Si Kriza lang rin ang taong hindi si Hiraya hinusgahan pagkatapos kumalat ng mga kwentong tungkol sa naging trabaho niya noon. Hindi ikinahihiya ni Hiraya ang trabahong yon at lahat ng nakasama niya sa prostitusyon noon ay may malalim na kwento kung bakit at papaano silang nasadlak sa madilim na trabaho. Ang kinatatakutan lamang ng karamihan at ni Hiraya ay gawin yung kapangyarihan ng tao upang lalo silang irurok sa pinakamababa at hindi na irespeto. Prostitution is often met with judgment and stigma. Ngunit mahalagang tandaan ang bawat isa ay may karapatang tratuhin ng may paggalang at dignidad, anuman ang kanilang propesyon. Prostitution is one of the oldest professions in the world, and yet, it is often one of the most misunderstood and unfairly judged. Pambihira! Dapat may kaltas na yung nasayang mong oras, Hiraya. Hindi naman ako nagpapasweldo para lamang sayangin mong oras. Inis na sigaw ni Aling Noring kay Hiraya pagkapasok pa lamang nito sa loob ng karinderya.
Pasensya na, Aling Nuring. Medyo nahirapan po kasi akong kumuha ng motor sa tolda kanina. Paghingi ng pasensya ni Hiraya at kinuha ang apron at mabilis na isinot yun sa sarili. O siya, dalhin mo na to ron sa dulo. Utos ni Aling Nuring kay Hiraya na agad naman niyang dinaluhan agad. Napabuntong hininga na lamang si Hiraya habang daladala ang tray na may lamang kare-kare. Yun ang halos araw-araw niyang inaabutan kay Aling Nuring sa tuwing 3 minuto lamang siyang late. Minsan ay napapaisip na lamang si Hiraya kung napapagtripan ba siya ng kapalaran dahil tila paulit-ulit na lamang na natatamo niya sa araw-araw. Pambihira, akala ko hindi na darating yung order na yan. Asik ng lalaki na siyang dinalhan ni Hiraya ng kare-kare. Pasensya na ho sir, eto na po. Wika ni Hiraya at ibinaba yun sa lamesa. Ang ganda mo naman, miss. Wika ng lalaki kay Hiraya na kanina lamang ay galit. Ngunit ngayon ay tila nabura ang inis sa muka. Matagal ka na ba rito? Opo. Medyo may katagalan na rin. Si Hiraya at medyo lumayo nang maglagay ng pinggan na may lamang ulam at kanin. Teka, huwag kang mahiya, miss ganda. Ngising muli ng lalaki kay Hiraya at doon ay agad na kinuha ang bewang ni Hiraya at mas pinalapit sa distansya niya. Ano bang numero mo? Ako nga pala si Garding. Wala ho akong cellphone. Nanginginig ang boses sa sambit ni Hiraya habang nararamdaman niya ang matigas na kamay sa kanyang bewang. Doon tila ba siyang nalulunod sa mga nagbabalik na alaala tungkol sa madilim na nakaraan. Sus, nagsisinungaling ka pa eh. Ano nga? Huwag ka na mag-inarte. Balita ako. Prosti ka kaya dapat hindi ka nahihiya pa. Sabi ko nang bitawan mo ko, sir. Sigaw ni Hiraya nang makabawi sa pagkalunod. Aba, sira ulo to ah. Customer ako rito, malandi ka. Sigaw muli ng lalaki. Binabastos yun na ho ako eh. Kahit customer kayo rito, dapat hindi kayo nambabastos. Depensa ni Hiraya na patuloy pa rin ang kabog ng dibdib dahil sa takot at binawi ang bewang sa matandang lalaki. Totoo namang malandi ka talaga, hindi ba? Pokpo ka, di ba? Asik muli ng lalaki. Hindi na nagsalita pa si Hiraya para depensahan ng sarili. Agad na nagpanting ang tenga niya sa narinig at doon ay mahigpit na hinawakan ni Hiraya ang tray na hawak at mabilis na ipinalo sa kalbong ulo ng bastos na matanda. Lintik ka talaga! Sigaw ng lalaki, ngunit mabilis na nahila si Hiraya ni Aling Nuring. Ano bang ginagawa mong babae ka? Si Aling Nuring nasukdula na ang galit. Yang utusan mo rito nag-iinarte, Nuring. Akala ko ba pinagsisilbihan nyo ng tama yung mga customer dito. Tignan mo, pinalo ako sa ulo ng siraulong yan. Duro ng matanda kay Hiraya. Binastos niya po ako, Aling Nuring. Humingi ka ng pasensya, Hiraya. Si Aling Nuring na tila may gigil at pagditimpi na wika kay Hiraya. Aling Nuring, binastos po ako. Binastos niya po ako. Halos pumiyok na sambit ni Hiraya. Isama pa ang pangingilid ng luha niya. Hindi kita binastos. Kahit itanong mo pa sa buong paligid. Hindi kita binastos. Masyado kang ilusyonada. Sigaw ng matandang muli. Ngunit katulad ng una at palaging nangyayari, agad si Hirayang hinila ni Aling Nuring sa braso at doon ay mabilis na hinarap sa matanda. Punyeta ka! Tama na yung kahibangan mo at ang mga likhang kwento mo. Bulong ni Aling Nuring sa tenga ni Hiraya. Humingi ka na ng tawad o palalayasin kita sa trabahong to. Doon tuluyang bumuhos ang luha ni Hiraya at ibinaba ang tingin sa sahig habang naririnig ang bulungan ng mga tao sa paligid. Kasabay noon ang panliliit niya sa sarili na kahit na anong gawin niya ay hindi talaga niya mababago ang nakaraan niyang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Hindi po ko hihingi ng tawad. Wika ni Hiraya na agad siyang nilakihan ng mata ni Aling Nuring. Totoong binastos niya po ako, Aling Nuring. At kung hindi niyo po ako paniniwalaan,
Aalis na lamang po ako sa trabaho ko. Bahagya namang natawa si Aling Nuring sa sinabi ni Hiraya at nagtaas ng kilay sa dalaga. Tingin mo, may tatanggap sa katulad mo? Hindi ba't ikaw ang nagpumilit dito, Hiraya? Ngayon ay tinataasan mo na ako ng ganyan? Hindi na nagsalita pa si Hiraya dahil alam niya sa sarili niya na kahit na anong paliwanag niya ay walang tenga na handang makinig sa kagaya nila. Nilagpasan niya si Aling Nuring sa unang pagkakataon na nakataas ang ulo at diretsyo at hindi nilingon ng mapanghusgang mga mata ng mga tao. Ngunit nang makalabas at maisarado ang pinto, doon na tuluyang pumatak ang luha ni Hiraya, kasabay ng tila pagsabay ng ulan sa malungkot na pangyayari sa kanya. Bago pa man tignan ng mga tao ay agad nang tumakbo paalis si Hiraya, tutup ang bibig na walang tinatapunan ng tingin. Umalis na ako sa trabaho, Krisa. Paninimula ni Hiraya nang buksan ng kaibigan niyang pinto na may dalang ngiti sa labi. Ngunit napawi nang sabihin niya ang hindi magandang balita. Ha? Umalis saan? Sa trabaho. Umalis na ako sa trabaho. Pagkaklaro ni Hiraya muli. Bakit? Hoy, hindi pa yata tumatawag yung Saldivar Corporation Tapos umalis ka na kagad kila Aling Nuring? Umiling agad si Hiraya nang hindi makuha ng kaibigan ng kanyang ibig sabihin. Kinagat niya ang labi at bumuntong hininga bago humugot ng lakas upang ipaliwanag ang masalimuot na naging pangyayari kaninang umaga. Binastos akong muli. Umalis ako dahil pinatunayan ko na mali sila at tama ang mga sinasabi ko. Wika ni Hiraya at mapaklang na pangiti kay Krisa. Hindi ako malungkot dahil nawalan ako ng trabaho, Krisa. Masaya pa nga ako dahil sa unang beses na ipagtanggol ko na yung sarili ko. Naramdaman ni Hiraya ang mainit na yakap ng kaibigan. Doon ay tila nabura ang lahat ng mabigat na nararamdaman ni Hiraya. Hahanap tayo ng trabaho. Pangako yan. Tutulungan kita, Hiraya. Yung mas maayos at walang taong aapak at huhusga sa'yo. Wika ni Chris at mas niyakap pa si Hiraya. Ngunit bago pa man ibukas ni Hiraya ang bibig sa sasabihin, doon ay sabay na napabaling ang dalawa ng tumunog ang sira-sirang cellphone ni Hiraya. Agad naman yung dinaluhan ni Hiraya, ngunit walang pangalan at numero lamang ang kanyang nakita sa screen. Scam yata to, Krisa. Si Hiraya na napanguso habang walang tigil ang pagring ng cellphone. Di ba nag-a-apply ka ng trabaho? Baka naman iyan na yun. Si Krisa. At mabilis na tumayo at pinagmasdan ang numero. Agad namang natauhan si Hiraya nang maalalang nag-apply nga pala siya ng trabaho. At ang numerong yun ang ginamit niya. Nang kunin ni Hiraya ang cellphone nito at sagutin yun, isang boses ng babaeng naulinigan niya sa kabilang linya. Hello, Miss Hiraya Alde, right? Yes po. Ako nga po. Utal na sambit ni Hiraya at napatingin sa namumulagat na si Krisa. Oh, hello again, Miss Hiraya Alde. This is Saldivar Corporation. We want to let you know that you are hired for the job. At maaari ka na magsimula bukas kung maaari. Wika ng babae sa linya. Bukas na po? Gulantang nasabi ni Hiraya. Tila pinaburan siya ng itaas. Yes, tomorrow morning, Miss Alde. Maaari ka nang magsimula bukas na bukas din. Wika muli ng babae sa kabilang linya. Sige po, thank you. Si Hiraya at halos maluhang tumingin muli kay Krisa. You're welcome, Miss Alde. As you start this new role, know that we are all here to support you in any ways we can. We are so excited to have you as part of the Saldivar Corporation and can't wait to see all the great things you do. Panghuling wika ng kabilang linya at matapos yun ay naputol na. Nang maputol yun ay halos sabay sila Hiraya at Krisa na nagtitili sa tuwa at napayakap pa sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng pagsasaya, labis pa rin ang pagtataka ni Hiraya sa tila ba madali ang paghahanap at pagsisimula niya sa trabaho. Ano ka ba? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ang mahalaga naman, malalayo na tayo sa mga siraulo dito sa atin. Paalala ni Krisa kay Hiraya. Hindi naman yun .
Natatakot ako na baka matanggal rin ako kaagad katulad ng ibang pumapasok doon. Nag-aalang ang sambit ni Hiraya. Tss, hindi yan oh. Basta't sundin mo lang ang lahat ng iutos at papalinis sa'yo. Yun lang, wala ka nang magiging problema dun no? Si Krisa muli. Tila bang napakasimple lamang ng problema. Ang mabuti pa, humanap ka na ng apartment, tapos susunod ako sa'yo next week. Agad namang tumango si Hiraya at pinagmasdan ng bintana na nag-aagaw na ang dilim. Napabuntong hininga siya at nag-isip ng mga positibong bagay. Inisip niyang tama naman ang lahat ang sinabi ng kanyang kaibigan, na kung magiging masipag at masunurin siya at hindi gagawa ng kapalpakan, ay hindi siya matatanggal sa trabaho. Nang sumapit ang umaga, isinuot ni Hiraya ang isa sa pinakamaganda niyang damit na may kalumaan na rin at kinuha ang mga papeles niyang gagamitin o hahanapin sa trabaho. Matapos yun ay agad siyang dumiretso sa toda upang kumuha ng masasakyan. Saan ka, miss? Ang lalaking driver. Pakihatid na lamang po ako sa bayan. Doon sa sakayan ng jeep sa likod ng palengke. Sagot naman ni Hiraya at muling inayos ang hibla ng buhok na nagulo dahil sa malambing na hangin. O sige, kumapit ka lang at medyo malubak sa kanto. Paalala ng driver. At doon ay pinaandar na ang makina ng motor. Sa ilang minutong pagdadrive ay nakarating si Hiraya sa pamilihan. Matapos nun ay tinungo niya ang sakayan ng jeep patungo ng Leviste. Lugar kung saan naroroon ang naglalakihang struktura ng mayayaman na negosyante. Leviste ka ba, iha? Tanong ng konduktor kay Hiraya nang akmang sasakay na siya ng jeep. Opo, Manong. Sagot ni Hiraya at tumango naman ang matanda. O siya, sumakay ka na. Ilang minuto muling naghintay si Hiraya sa panibagong biyahe. Hindi naman niya yun batid dahil ang isip niya tila lumilipad sa ideyang baka halimaw ang CEO ng kumpanya na kanyang pagtatrabahuhan. Ngunit sa kabilang banda, kapag naiisip ni Hiraya na malaki ang benepisyo at sweldo na kanyang makukuha, doon tila gumiginhawa ang pakiramdam niya. Matapos ang hindi malaman kung mabilis lang ba o matagal na biyahe, doon ay tinanaw ni Hiraya ang tila baka harian na building ng Saldivar Corporation. Nilakad niya ang mga paa upang pumasok sa entrada kung saan 2 bodyguards ang nakabantay sa labasan. Nang malagpasan ni Hiraya ang mga bodyguards ay doon sumalubong sa kanyang babaeng naka-corporate attire. May katandaan ngunit hindi lutang dahil sa maputit maganda to. Ikaw si Hiraya Alde, tama? Tanong na salubong kagad ng matanda kay Hiraya. Agad namang napayuko si Hiraya at itinaas muli ang tingin sa matanda na may pangalang Trinidad sa name tag nito sa dibdib. Opo, ako nga. Maiksing sambit ni Hiraya. Tumango naman ang matanda't ngumiti at doon rin gumaan ang pakiramdam ni Hiraya. Ako si Mrs. Trinidad at ako ang mag-a-assign sa iyo kung saan floor ka, iha. Anito't naglakad na, kaya't mabilis namang sumunod si Hiraya. May 40 floors ang Saldivar Corporation at ang pinakahuling floor ay sa ating CEO na si Kaigo Saldivar. At sa bawat floor, may naka-assign na janitress. Since ang 40th floor ang walang tagalinis, doon kita ilalagay. Agad namang nanlaki ang mata ni Hiraya dahil tila ba sinadya ng tadhana na roon pa siya idestino sa mismong kinatatakutan niyang tao. Doon po ako? Bakit po doon? Ha? Hindi mo ba gustong trabaho, iha? Si Mrs. Trinidad na medyo nakakunot ang noo dahil sa pagkabigla ni Hiraya. Oo, syempre gusto ko po pero hindi ko po inaasahan na sa CEO po pala ako madidestino. Bahagya namang natawa si Mrs. Trinidad sa narinig. Siguro, narinig mo na ang balita tungkol sa halos linggo-linggong paghahanap ng janitress ng kumpanya dito, iha. Napatingin naman si Hiraya. Hindi siya nagbigay ng sagot, pero tila sa mga kilos pa lamang niya alam na ng matanda yon. Tayong mga babae, mahina tayo sa pag-ibig kung minsan, at ang bagay na yon ang minsang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Ang mga katulad natin, hindi kataasan ng antas sa buhay, ay alam kung saan lamang tayo nararapat. Kaya't kung nais mong magtagal sa trabahong to,
Dapat alam mo mga bagay na yon. Puno ng kahulugan na wika ng matandang Trinidad at nagtungo sila sa silid kung saan naroroon ang mga damit at gagamitin ni Hiraya na panglinis upang magsimula na. Naiintindihan ko po, Mrs. Trinidad. Alam ko rin pong limitasyon ko bilang isang empleyado ng kumpanyang to. Saad ni Hiraya at nilibot ang tingin sa buong paligid. Okay, maaari ka nang magsimula. Ito ang mga dapat mong iwasan kapag naglilinis ka na at kung kailan ka tataas upang maglinis iha. Si Mrs. Trinidad at hinarap ng mabuti si Hiraya. Pumapasok si Mr. Salvidar ng alas 7 ng umaga at umuwi naman dito ng alas 10 ng gabi. Kaya't maaari ka nang tumaas ng kahit na mga 10:15 o kaya naman ay 10:30. Sa umaga naman, dapat maaga ka rin dahil maaga rin siyang pumapasok. Dapat ay alerto ka rin sa on-call niya dahil kung minsan ay kahit tanghali nagpapalinis siya sa opisina. Tumangu-tango naman si Hiraya at ipinasok sa kokote ang mga bagay na dapat niyang gawin sa hindi. At matapos yun ay ipinaliwanag din sa kanya ni Mrs. Trinidad ang tungkol sa sweldo na 15:30 at ang mga bagay sa loob ng kumpanya. Inisip ni Hiraya na hindi siya dapat matakot kung wala naman siyang gagawing masama. Naisip din ni Hiraya na kung maaari ay iiwasan niyang mag-cruise ang landas nila ng may-ari at magtatrabaho na lang ng tahimik. Pumatak ang 10:30 PM ng gabi. Doon ay nagpa siya si Hiraya na tumaas na at maglinis na. Kaya't mabilis niyang itinulak ang cart papasok sa elevator patungo sa floor kung nasaan ang lilinisin niya. Ngunit katulad ng hindi ni Hiraya ang inaasahan. Pagbukas niya sa pinto ng opisina, doon ay naabutan niya si Mr. Salvidar na nakatayo sa malaki nitong wall glass window. Nakasuot pa rin to ng working attire nito, ngunit black polo long sleeves na itim na lamang at slacks nito ang suot. Hindi man aninag ni Hiraya ang kabuuan nito. Tsak na malinaw sa mga mata niya kung gaano katikas at katangkad ang binata. Tatayo ka na lang ba dyan? Nahimigan na wika ni Hiraya nang akmang pipihit siya ng talikod upang umalis. Hindi. Sorry sir. Akala ko wala na kayo rito. Babalik na lamang po ako kapag umalis na kayo. Utal-utal na sambit ni Hiraya at napapikit na lamang ng mariin dahil sa kapalpakan niya. No, you can start cleaning and leave after your work. Hindi mo pa siguro alam ang mga patakaran dito sa aking kumpanya. Ani Kaigo. At hinarap ang bagong janitress na tingin niya hindi magtatagal dahil sa iisang rason. Agad nagbaba ng tingin si Hiraya nang humarap sa kanyang binata. Ipinaliwanag po sa akin ni Mrs. Trinidad na 10:30 ay wala na daw po kayo. Kaya't yun din po ang akala ko. Sinasabi mo bang pagkakamali? Hindi po sir. Pagkakamali ko po ang lahat. Agaw agad ni Hiraya at tuluyang nilamon ng kaba ang buong sistema niya. Magsimula ka na bago ka pa tuluyang gabihin. Ani Kaigo't pinagmasdan muli ang dalaga. Sige po sir. Sagot agad ni Hiraya at sinimulang ilabas ang mop at nilinisan ng buong silid. Samantala, naupo si Kaigo sa kanyang swivel chair at humarap muli sa proposal na kanina pa niyang pinag-aaralan. Nais man niyang ituon ang lahat ng atensyon sa ginagawa, ngunit tila bang ninanakaw yun ng babaeng puno ng pag-iingat na naglilinis sa kanyang tahimik na opisina. Your name? What's your name again? Pagbasag ni Kaigo nang hindi na nakatiis. Hiraya Alde sir. Sambit ni Hiraya nang lumingon sa abalang binata at ibabang muli ang tingin. Hindi mo kailangang mautal kapag tinatanong kita. Wika ni Kaigo't bahagyang itinagilid ang ulo upang mas aninagin si Hiraya. As long as you do your job well, you don't need to be afraid sa kung anumang bagay na iniisip mo. Bahagya namang gumaan ang pakiramdam ni Hiraya sa nahimigang yon. Ngunit mas ibinaba niya ang mukha niya nang maramdaman ng tila pagpupumilit ng binata na makita ang itsura niya. Ang matanggal sir, iyon ho ang gumugulo sa isip ko. Nagkamali agad ako kanina at yun daw ang ayaw nyo. Bahagya namang napaawang ang kurba ng labi ni Kaigo sa narinig at nagtaas ang isang kilay. One of the things I don't like is making mistakes. Dahil hindi naman maitatama pa ang mali.
Pangalawa, ay alamin at pakialaman ang personal kong buhay. Tumangutang mo naman si Hiraya sa narinig. Tila ba may babala ang binata sa bawat ayaw nito na dapat niyang hindi gagawin. Naiintindihan ko po, sir. Sagot niya. Agad na tumayo si Kaigo sa kanyang kausap nang sumagot muli ang dalaga sa kanya. Tila na masunurin at gagawin ng lahat para sa trabaho. Nilapitan niya ang dalaga at huminto sa harapan nito. Since tayo ang magkasama sa iisang silid na ito, ikaw ang nakakakita at nakakaalam ng mga bagay tungkol sa akin. At kung gusto mong tumagal, dapat alam mo ang unang rule. Ang hindi magkagusto sa iyo, sir? Alangan na wika ni Hiraya at itinaas ng bahagyang mukha sa ilang hakbang na lang ang layo na binata sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Mas itutuon ko pong pansin ko sa trabaho at hindi sa bagay na yon. Isa pa, hindi ko po kayo magugustuhan dahil hindi naman kayo ang tipo kong lalaki. Napanguso si Kaigo sa narinig. Nais niyang matawa dahil hindi naman ang bagay na yun ang unang rule. Ngunit nabitin ang lahat ng sasabihin niya nang tumambad sa kanya ang itsura ni Hiraya. Her face had a beautiful shape with a defined jawline and every detail of Hiraya's face, every curve and contour seemed more mesmerizing. Halos ikatigil ng mundo ni Kaigo ang bawat munting galaw ng mukha ng dalaga sa pagkakataong yon. Hindi gaanong maliwanag sa kanyang opisina. Ngunit sa pagkakataong mabilis na itinuon ang buong atensyon sa kanya ni Hiraya, tila ba nakabisado na ng binata ang inosenteng ganda nito. Bahagyang umubo si Kaigo nang makabawi at muling nagtaas ng isang kilay. Hindi ako ang tipo mo? Ano bang mga tipo mo kung ganon? Nagtaka man si Hiraya sa sinabi ng binatay, agad niyang winaksi sa kaisipan ng bagay na yon. Hindi pa rin siya makatingin sa mga mata ni Kaigo. Nanatiling nakababa ang tingin niya at hindi binigyan ng anumang dahilan upang magtama ang mga paningin nila. Oo, wala. Wala akong tipo, sir. Basta hindi ikaw. Sagot na lamang ni Hiraya para matapos na't makapagsimula na siyang muli sa trabaho. Napangisi na lamang si Kaigo at tinalikuran ng dalaga. Napailing pa sa sarili ng mapagtanto ang kahihiyan na sa unang beses ay nagtanong siya sa isang babae. Hindi siya interesado kahit na kanino. Ngunit sa pagkakataong nakita niyang inosenteng ganda ni Hiraya, pakiramdam ni Kaigo ay tumigil ng isang segundong mundo niya ng oras na yon. Ganun pa rin naman si Hiraya. Kita niya ang paglabas ni Kaigo sa opisina nito at ang paglalakad palayo sa kanyang distansya. Nagkibit balikat na lamang si Hiraya at napanguso. Tss! Ayaw niyang itanong ang mga personal na bagay tungkol sa kanya. Pero nagtatanong naman siya pagdating sa ibang tao. Bulong ni Hiraya sa sarili niya at ipinagpatuloy ang paglilinis. Samantala, nang makalabas si Kaigo sa elevator, tahimik na sa buong building at wala nang katao-tao, katulad ng madalas niyang naaabutan. Agad siyang naglakad pababa at tinungo ang parking lot ng sariling kumpanya at mabilis minando ang sasakyan palabas. Ngunit hindi pa man nakalalayo ay agad nang pumatak ang ulan sa windshield ng kanyang sasakyan. Hindi na ako makakapunta, Dylan. I have a lot of work to do. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong mabroken dahil lamang sa isang babae. Bungad ni Kaigo na wika nang tumawag ang pinsan nito sa kanyang cellphone. You asshole! Manhid ka kasi, kaya't hindi mo alam ang pakiramdam na ito. Singhal sa kabilang linya ni Dylan. Agad namang napairap sa kawalan si Kaigo at bumuntong hininga. Whatever. Magpakalunod ka lang at tatawag ako kay Paul para i-pick up ka. Saad ni Kaigo at ibinaba ang cellphone upang tuluyang makalabas sa parking lot. Ngunit sa paglayo ng sasakyan ni Kaigo, doon ay kita nito ang dalagang si Hiraya na nag-aalangan na suyurin ang malakas na ambon ng ulan. Hindi rin alam ni Kaigo sa kanyang sarili na mga oras na yun ang nais niya. Basta't natauhan na lamang siya nang nasa harap na siya ng magandang si Hiraya. Huwag mo akong titigan at iwasan ng ganyan. Umuulan na, iahatid na kita. Wika ni Kaigo nang huminto siya sa harap ni Hiraya na nakatingin ng paningin sa ibaba.
Aminin man ni Hiraya o hindi siya makatingin ng diretsyo sa itsura ng binata. Ngunit sa isang segundo na naaninag niya yun kanina, tila yun isang librong perpekto at walang mali sa bawat letra at pahina. Walang kapintasan at ang tanging kasalanan lamang sa lupa ay bumabato upang paibigin ng lahat ng kababaihan. Ganun yun kung ilarawan ni Hiraya. Naku, hindi na sir. Ayoko hong makaabala. Saka may pupuntahan pa po ako. Si Hiraya na makabawi sa pagkakalunod. Saan ka pupunta? Agad namilog ang mga mata ni Hiraya sa boses ni Kaigo. Pumikit siya ng mariin at umisip ng bagong dahilan upang magsinungaling. May pupuntahan lang ako. Saan nga? Putol ni Kaigo na tila may pagbabanta na. Nangapa muli si Hiraya ng sasabihing dahilan nang maramdaman niya ang pagtagal ng titig ni Kaigo sa kanya. Ang totoo ho niyan sir, maghahanap ako ng mauupahan ngayong gabi. Pagsasabi ni Hiraya ng totoong dahilan. Sige na sir, mauna na po kayo. Pasensya na po sa abala. Ani muli ni Hiraya at iniyuko pa ang ulo. Come with me then. Abala kasi yun sir. Saka, kaya ko na pong mag-isa. Sambit ni Hiraya at nilaro ang daliri upang maiwasan ng kaba. I said come with me, Hiraya. Puno ng otoridad na saan ni Kaigo. Doon ay tumalikod at naglakad na sa shotgun seat at binuksan yun. Tila pusa namang sumunod sa kanyang dalaga at nang maisarang pinto ay agad siyang pumasok sa loob. Pagpasok pa lamang ni Hiraya sa loob, amoy pa lamang ng loob ay alam na ni Hiraya na sobra pang panghabang buhay niyang sweldong sahod sa sasakyan ng binata. Kaya tila manikin siyang hindi gumagalaw sa loob. Tumingin din si Hiraya sa iba't ibang parte upang maiwasan kung marurumihan ba niya ang loob ng sasakyan ni Kaigo. Bakit ngayon mo naisip na maghanap ng mauupahan? Wala ka bang bahay na matutuluyan? Dalawang sunod na tanong ni Kaigo at minando na ang sasakyan. Nanuyo ang lalamunan ni Hiraya nang mahimigang muli ang malalim na boses ni Kaigo. Nanatili ang tingin niya sa traffic lights na sumasalubong sa kanila sa bawat kanilang dinadaanan. Meron naman po sir, pero nais ko lang magbaka sakali ngayon kasi nais ko nang makaalis dun sa lugar namin. Sambit ni Hiraya. Hindi ba safe sa lugar nyo? Tanong ni Kaigo. Agad na papikit si Hiraya ng mariin nang sumagi sa alaala niyang lugar kung saan siya lumaki at ang bagay na tila bangungot sa kanya. Ang totoo, nais ni Hiraya na umalis na sa lugar upang takasan ng madilim na nangyari. Kahit palaging pinapaalala ng kaibigan niyang si Krisa na past is past. It's gone. It has no power now. Wala na itong kapangyarihan ngayon na sinisira niya ang kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga nakaraang kaganapan. Ngunit tila isang kadena kay Hiraya ang nakaraan na kahit ano pang takas ang gawin niya, ay patuloy pa rin tong nakasakal sa kanyang leeg. Ibaba mo na po ako sir, ayos na po ako dito. Pambabaliwala ni Hiraya nang makaramdam ng pagkabalisa. What? Really, Hiraya? Nasa highway tayo ng Leviste. Nakakunot ang noon na wika ni Kaigo at bahagyang tinapunan ng tingin ng dalagang si Hiraya. Hindi na sir, dito mo na lamang ako ibaba. Ibaba mo na ako rito. Dito naman talaga ako pupunta eh. Pagsisinungaling muli ni Hiraya na ang totoo ay nais niyang kumuha ng sariwang hangin dahil patuloy ang paglamon ng kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y sinasakal siya ng mga oras na yon. Tingin mo ba hayaan kitang bumaba rito? I don't you well enough, but I'm not stupid enough to do that, Hiraya. Sabi kong ibaba mo na ako rito, Kaigo. Ibaba mo na ako, parang awa mo na. Halos isigaw na pagtutol ni Hiraya at tuluyang nanginig ang labit, nangilid ang mga luha ang mga mata. Please sir. Ulit niyang muli. Kahit pagulat si Kaigo sa bawat ekspresyon na binibitawan ni Hiraya, doon ay wala na siyang nagawa kung hindi ang patayin ang makina ng kotse at itigil yun sa highway.
kahit pa may kalambingan ng ulan. Paghinto pa lamang ng kotse ay agad nang bumaba si Hiraya, ni hindi alintana ang ulan na pumapaso sa kanyang balat, na ang gusto lamang ni Hiraya ay makalayo't makakuha ng hangin. Ngunit habang balisa ang katawan ni Hiraya sa mabilis na paglalakad at patuloy na patak ng luha sa mga mata, doon ay naramdaman niyang nakasunod pa rin si Kaigo sa kanya. Wag mo na akong sundan, sir. Umalis ka na. Iwan mo na lang ako dito. Wika ni Hiraya at patuloy na hinaharap ang ulan. Sa tingin mo ba, iiwan kitang mag-isa rito? Si Kaigo na nabasa na rin ng ulan, na nakasunod pa rin sa walang direksyon na paglayo ni Hiraya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ka na. Sigaw ni Hiraya nang sa unang pagkakataon ay buong tapang niyang hinarap ang binata. Pumikit naman ng mariin si Kaigo at bumuntong hininga bago nagsalitang muli. Empleyado kita, kaya't obligasyon kong proteksyonan ka. And if you don't understand that, go ahead. Maglakad ka pa hanggang sa mapagod ka. Agad na nagmarcha si Hiraya upang makalayo na. Hindi dahil ayaw niyang makita o ayaw niyang kaawaan siya ng binata, kung hindi dahil pakiramdam niya ay oras na tumitig siyang muli sa mga mata ni Kaigo. Doon pakiramdam ni Hiraya ay makikita nitong pinakamadilim niyang nakaraan. Nakaraan na hinding-hindi niya matatakasan. Mabilis ni Hirayang nilakad ang mga paa na walang direksyon. At sa huling pagkakataon, kasabay ng ulan at pagdilim ng paligid dahil sa pagsakop ng ulap na may dalang ulan, doon humikbi si Hiraya ng malakas. Huminto na siya sa paglalakad at pinunasan ng luhat unti-unting nanghina ang mga tuhod at napaluhod na lamang. Ngunit bago pa man lumapat ang tuhod ni Hiraya, huminto ang mundo niya nang may humigit sa kanyang maliliit na braso. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya ang yakap na nagbigay init sa kanyang nanlalamig na puso. Tumigil ka na. Let's go home, Hiraya. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Marahang sambit ni Kaigo at ibinigay niya ang pinakamainit na yakap na tingin niya ay kailangan ni Hiraya ngayon. Ngunit mas humikbi lamang si Hiraya nang sakupin siya ng bisig ni Kaigo. Hindi man aminin ng dalaga, ay nakaramdam siya ng katahimikan sa gitna ng magulong mundo ng kanyang kaisipan. Nabingi siya sa katahimikan na noon pa man ay hindi niya nararamdaman. Umuwi na tayo. Bulong muli ni Kaigo at hinubad ang itim na coat at iniyakap yun sa payat na katawan ni Hiraya. Ihahatid na kita para makapagpahinga ka na. Sa huli ay nanatiling walang imik si Hiraya. Ngunit katulad ng kanina, ay agad siyang nag-alangan ng buksan ni Kaigo ang sasakyan. Mababasa ko yung kotse mo. Ani Hiraya na halos ibulong na lamang niya. Matabang lamang ni Kaigo na pinagmasdan ng maganda't maamong si Hiraya sa kanyang harapan. Tila ba, takot na takot to na laging magkamali at husgahan. Ayos lang, sumakay ka na para makauwi na tayo. Si Kaigo at inilahad ang kamay kay Hiraya para alalayan to. Salamat po, sir. Pasensya na muli sa abala. Hindi ka abala. At kahit na kailan hindi ko iisipin na abala ang lahat ng ito. Segunda agad ni Kaigo upang pawiin ang negatibo sa naiisip ni Hiraya. Matapos yun, ay agad niyang minando ang sasakyan palabas ng Leviste, patungo ng Alfonso kung saan nakatira ang dalaga. Habang nagdadrive, ay hindi maiwasan ni Kaigo na sulyapan ang pagod na mga mata ni Hiraya. Tila pala isipan pa rin kay Kaigo ang mga nangyari buong gabi, na pati sarili niya hindi niya maintindihan sa mga oras na yon, dahil hindi naman talaga siyang tipo ng lalaki na agad nagpapakita ng interes sa kahit na sino mang babae. Ngunit pagdating sa dalagang nasa loob ng kanyang kotse, hindi si Kaigo nagdalawang isip sa lahat ng maaari at kaya niyang gawin. Gising na, Disney Princess! Bungad agad ni Krisa nang magising si Hiraya sa malalim na pagkakatulog. Agad na napabalikwas ng bangon si Hiraya. Ang huling alaala niya ay nasa loob pa siya ng kotse at binibilang ang mga streetlights sa daan upang labanan ng matinding pagod
matapos ang walang habas na pag-iyak. Ngunit hindi niya inaasahan na pagmulat niya ng kanyang mga mata ay ang bulok na kisame ng inuupahan niya ang siyang makikita niya. "O, kamusta? Huwag ka mag-alala. 5 a.m. pa lang at may 1 oras ka pa upang ipaliwanag ang lahat." Natatawang wika ni Chris at naupo sa gilid ng kama ni Hiraya. "Anong ipapaliwanag ko?" Medyo alanganing sambit ni Hiraya at alanganin rin ang ngiti sa labi. Hindi ko nga matandaan na nakauwi pala ako kagabi." "Yun na nga. Sino ba yung lalaki na yon? Anong meron?" "Yun yung CEO, Kriza. Tinulungan niya ako kagabi. At wala namang mali siya yun, hindi ba?" Tanong ni Hiraya sa kaibigan. Tila ba kay Kriza niya makukuha ang tamang sagot. Kita ni Hiraya ang pagkagat ng ibabang labi ni Kriza sa kanyang harapan. Tila ba may nais sabihin, ngunit pinipigilan lamang nito. Hindi yun gagawin ng isang lalaki kung hindi siya interesado. Isa pa, CEO siya at hindi siya nagdalawang isip na gawin yun sa'yo. Ibig sabihin, interesado siya sa'yo. Si Kriza na hindi na nakapagpigil pa sa nais sabihin. Kasi kahit malabo sa ating mahihirap ang ganun, totoo pa rin at nangyayari ang mga bagay na imposible. Agad na bumugso ang kakaibang damdamin na bumalot sa puso ni Hiraya. Ngunit iniiwas-iwasan niya ang kaisipan na yon dahil isang malaking imposible yon at ayaw niyang bigyan ng mali siya ang maliliit na bagay. Dahil sa libro lamang nangyayari ang ganun at wala siya sa libro, kaya't malabo yon. Itinulak ni Hiraya ang cart patungo sa loob ng opisina ni Kaigo. Pinagdasal na hindi sila magkitang muli ng binata. Ngunit ang tadhana nga minsan ay mapaglaro. Tila ba sinasadya ang lahat ng bagay upang paglapitin ng mga pusong walang interes sa isa't isa. At guguluhin yun na tila isang hagupit ng mapamansalang bagyo. Pasensya na sir, babalik na lamang ako mamaya." Wika ni Hiraya na agad na abutan niyang maaga itong pumasok. "No, actually sinadya kong maagang pumasok." Si Kaigo at tumayo sa pagkakaupo sa swivel chair niya. Hindi siya nakatulog ng gabi kakaisip sa dalaga. Tila ba ginugulo siya ng mga bagay na hindi naman niya dapat isipin. "Ang totoo niyan, nag-alala ako sa'yo, kaya't maaga akong nagtungo sa opisina." Halos lamunin naman si Hiraya ng kaba. Ngunit katulad ng lagi niyang iginigiit, agad niyang iwinaksi sa isip. "Kung ganun sir, salamat sa pag-aalala mo. Sorry rin sa ginawa kong abala kagabi. Sorry ulit sir." "You shouldn't ask for forgiveness for all that." Wika ni Kaigo at inalala ang lahat ng nangyari kagabi at kung papaano niyang binuhat at dinala si Hiraya sa silid nito na mahimbing na ang tulog. "Kung hindi ka busy mamaya, maaari bang magtungo ka rito before lunchtime?" Agad namang tumango si Hiraya at itinulak ang cart papasok sa loob. "Sige po sir, wala naman akong gagawin after kong maglinis dito." "Okay, hihintayin kita." Paus na sambit ni Kaigo at matamis na ngumiti sa dalaga. Sinimulan muli ni Kaigo ang trabaho at naupo sa kanyang swivel chair. Inasikasong ibang proposals na hindi pa niya nire-review. Ngunit tila ba lahat ng letras sa kanyang MacBook ay lumulutang lamang dahil ang buong atensyon niya ay nasa dalagang maingat na naglilinis sa buong silid. Ni hindi gumagawa ng anumang ingay na ikakaistorbo niya. Nais ni Kaigo na matawa sa pag-iingat na ginagawa ni Hiraya. Ngunit mas nanaig sa binata na pagmasdan lamang to na tila mahulog ng mahulog sa angking kagandahan ni Hiraya. "Nakahanap ka na ba ng apartment na tutuluyan mo?" Pagbasag ni Kaigo sa katahimikan habang ang matay nagkukunwaring abala. "Hindi pa sir, sa Sabado na lang po siguro para may libreng oras ako." Si Hiraya muling nagpuna sa lapag. "Maaga kang mag-off sa work later. Maaga rin ako mag-off." Po? Bakit naman po kailangang maaga?" Medyo gulat na sambit ni Hiraya dahil hindi niya maunawaan ang ibig ni Kaigo at medyo naguguluhan siya sa mga oras na yon. "Well, I found an apartment for you to stay here in Leviste.
And safe ang lugar na yon para sa'yo. Masyadong malayo ang Alfonso sa syudad, kaya't naisip ko na pwede ka sa lugar na yon. Paliwanag ni Kaigo na hindi lumilingon si Hiraya dahil tingin ni Kaigo ay hindi komportable ang dalaga kapag nagtatama ang paningin nilang dalawa. Pero hindi naman po ako nagpapatulong sa inyo. Ang totoo nga niyan pinag-iisipan ko pa kasi wala pa ho akong pang-down. Ani Hiraya at nagpigil ng paghinga dahil sa sobrang kahihiyan. Nais na lamang niya sa oras na yun ay lamunin ng lupa at wag nang iluwa. I see. Hindi ka pa ba sinesweldohan? Po, kakastart ko pa lang po sa trabaho kahapon. Saka okay na po talaga ako. Hindi niyo po ako dapat problemahin. Si Hiraya at inayos na ang map upang ibalik sa cart. Empleyado kita. Dapat lamang na problema ko rin ang problema mo. Lalo kung hindi ka komportable sa lugar kung saan ka tumutuloy. Kaswal na wika ni Kaigo upang hindi siya magtunog desperado. Ganun ho ba yun? Hindi po ba sobra na kung pati personal na problema ko ay bibigyan niyo pa ng solusyon? Napanguso na lamang si Kaigo at bahagyang ngumiti sa nakatalikod na si Hiraya. Oo, kapakanan kong solusyonan ang problema mo. Kasi empleyado kita. Pero sir, malapit lamang sa kondo ko ang apartment na nahanap ko para sa iyo, Hiraya. Kaya't maaari tayong magsabay pumasok sa trabaho. Besides, makakatipid ka kung sasabay ka sa akin. Putol ni Kaigo. Ni hindi siya nagdalawang isip sa nais mangyari. Basta ang alam lamang niya ay nais niyang araw-araw makita ang dalaga. Kanina pang pinipigilan ni Hiraya ang kakaibang pagkukumahog ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataon na yon, tila ba tuluyan siyang nahulog sa balon at hirap na hirap iangat ang sarili sa matinding pagkakahulog. Ang sabi, ang pag-ibig daw ay isang kakaiba't mahiwagang bagay at hindi laging madaling maunawaan kung bakit natin nararamdaman. Minsan, naaabutan na lamang natin ang ating sarili na nai-inlove sa isang tao nang walang anumang maliwanag na dahilan. No shared interest, no common background, no logical explanation. Wala, as in wala. Bago ka rito? Agad na umayos ang tayo sa gilid si Hiraya nang pumasok ang isa pang janitress na katulad niya sa elevator. Tulak-tulak ang cart na katulad ng sa kanya. Ah, oo, kakaumpisa ko lang. Sagot ni Hiraya sa babae. Ah, ako nga pala si Lena. Sa floor 30 ako. Ngiti ni Lena kay Hiraya. Ikaw, saan ka naka-assign? Ang ganda mo ah. Sure ka ba na janitress ka talaga? Para kang inosenteng anghel. Ah, salamat. Sa pinakahuli, sa 40th. Doon ako nilagay ni Mrs. Trinidad. Ha? Gulantang nasambit ni Lena at kumarap-kurap na pinagmasdan si Hiraya. Doon ay medyo kinabahan si Hiraya at umiwas ng tingin. Alam mo, swerte na malas ka. Bukod sa nakikita mo ang gwapo at perpektong mukha ni Sir Kaigo, malas lang dahil wala namang nagtatagal na empleyado sa boss natin na yun. Baka bukas makalawa, mawala ka na rito. Bakit wala namang nagtatagal na janitress sa kanya? Mukhang mabait naman si Sarah. Si Hiraya na nag-aalangan pa. Dahil baka itanong pa ni Lena kung bakit nasabi niya ang bagay na yon. Mabait naman talaga yan si Sir. Marami siyang charities na tinutulungan. Pero alam mo ang bagay na ayaw niya? Kasi yung ibang janitress nandito lang upang maglandi at alamin yung mga impormasyon ni Sir. Minsan nga spy pa yung iba ng mayayamang babae at kumukuha lamang ng impormasyon kay Sir. Yun ang rason kung bakit walang nagtatagal sa kanya. Bukod sa pribado ang buhay niya, ayaw niyang malaman ng tao ang maliliit na detalye sa kanya. Paliwanag ni Lena. Napatango naman si Hiraya sa narinig. Doon ay napagtanto niya na may malalim nga na rason si Kaigo upang sisantihin ng mga janitress. Matapos ibalik ang cart sa storage room, ay agad bumaba si Hiraya sa 4th floor upang magpahinga sa lounge at hintayin ang oras na itinakda upang muling tumaas. Habang naghihintay, ay inabala ni Hiraya ang sarili sa mga taong nagpapabalik-balik sa iba't ibang floor ng opisina.
Tinitigan niya ang mga iyon at bahagyang nakaramdam ng inggit sa sarili, na kung mas pinili lamang niyang mag-aral at hindi ibenta ang sarili, ay tingin niya ang isa sa mga pangarap niya ay natupad. Ngunit sa pagkakataong yun ay wala si Hiraya na pinagsisisihan sa kung anong meron siya ngayon. Kung meron man siyang pinagsisisihan, ay tingin niya yun ang bagay na nagtrabaho siya sa club nang ibinenta siya ng kanyang ama. They say we regret because we never do things wholeheartedly. We are always divided. Some part of us wants to do it, and some part of us is against doing it. If we do it, the part that was against is going to make us regret. If we do not do it, the part that was for it is going to make us regret. Samantala, agad na inayos ni Kaigo ang kanyang coat nang matapos na ang meeting at patuloy ring binabantayan ng oras sa pagdating ni Hiraya. Congratulations, Mr. Saldivar. Katulad ng amo mo, hindi rin talaga matatawaran ang galing mo sa pagiging negosyante. Wika ni Mr. Tan kay Kaigo at inilahad ng matanda ang kamay sa kanyang harapan. Thank you, Mr. Tan. Wika ni Kaigo at ngumiti at nakipagkamay. Nangangako akong hindi kayo mabibigo sa proyektong to. Kahit kailan naman hindi ko inisip na mabibigo mo ko, iho. Pero isa sa mga bagay na nabigo mo ko ay hindi pagbibigay pansin sa aking unika iha na si Cherry. Biro ng matanda kay Kaigo. Bahagya namang natawa si Kaigo sa biro. Wala siyang interes sa arranged marriage. Ang nais niya yung tipong natural lamang na dumarating na pag-ibig. Matapos ang pakikipag-usap, agad na dumiretso si Kaigo palabas sa conference room. Sir, you have a lunch meeting with Mr. Lee about the Cebu project. Wika ni Vince, ang sekretarya ni Kaigo. Habang binatang si Kaigo ay kulang na lamang itakbuhin ang opisina niyang pabalik. Cancel that meeting, Vincent. Wika ni Kaigo at sumakay na ng elevator. Yung inutos kong lunch food ngayon, naroon na ba sa opisina ko? Yes sir, pero mahalaga pong meeting niyo kay Mr. Lee. Ilang imbitasyon na rin ang nireject niyo sa hindi niya malamang dahilan. Ang sekretarya ni Kaigo. Mas importante ang lunch na ito kaysa sa kahit na kanino. Besides, I rejected Lee's proposal before because I wasn't convinced of what he wanted. Wika ni Kaigo, pinagmamasdan ng refleksyon sa salamin. Doon kita ni Kaigo ang tango ni Vincent. At alam na nito ang dapat nitong gawin. Nang makarating si Kaigo sa tamang floor, agad siyang naglakad at hinubad ang coat na suot at niluwagan ang necktie niya. Ilang minutong naghintay sa pagdating ni Hiraya. Sa pagkakataon na hinihintay ni Kaigo ang dalagang si Hiraya, doon ay napagtanto ni Kaigo ang lahat, na hindi lamang siya nagpapalipas at naglilibang sa dalaga, kung hindi gusto niya si Hiraya. Hindi dahil sa napaka-inosente at napakagandang wangis nito. Ibang naramdaman ni Kaigo nang unang beses nagtama ang paningin nilang dalawa. Kakaiba at hindi yun maipaliwanag. Tila ba tanging puso lamang niyang nakakaintindi sa ibig niyang sabihin. Samantala, pagpasok pa lamang ni Hiraya sa loob ng opisina, doon ay naabutan niyang tulala sa malaking wall glass window si Kaigo. Hindi niya kagad itinulak ang cart at pinagmasdan ng binata na tila malalim ang iniisip. Sa pagtitig na yon, walang ginawa si Hiraya kung hindi ang sambahin ng pagiging perpekto ni Kaigo mula sa malayo. Dahil ang totoo niyan, ang bagay lamang na yun ang kaya niyang gawin. Dahil sabi nga nila, minsan darating ka sa punto ng buhay mo na pagtanto mo na ang pagmamahal sa malayo, ang tanging paraan lang para mahalin mo ang isang taong espesyal sa'yo. Naghanda ako para sa ating dalawa. Naghanda ako ng lunch natin. Wika ni Kaigo nang napansin niyang nakatulala si Hiraya sa kanya. Magla-lunch po tayong dalawa, sir? Tanong ni Hiraya na medyo naguguluhan. Hindi dahil sa hindi niya naunawaan ang nais na lunch sa kanya ni Kaigo. Kung hindi dahil bakit at kung para saan ba yon. Yes, pag-uusapan natin ang condo unit na titirhan mo. Si Kaigo at tumayo. Ipinamulsa ang kamay sa slacks nitong suot at hindi pinapahalata ang totoong nais. Sige ho sir.
Salamat po. Ani Hiraya at lumapit sa desk kung saan naroroon ang pagkain. Grasya ang pagkain kaya naman naisip ni Hiraya na sino ba siya upang tumanggi. Nang maupo siya sa upuan ay agad na bumungad sa ilong ni Hiraya ang mamahaling mga pagkain. May steak at kung ano-ano na hindi pamilyar sa kanya, ngunit mukhang masarap. Let's eat? Wika ni Kaigo at binuksan ang mga pagkain. Tumango naman si Hiraya at pinulot ang tinidor. So, how was your job here? Si Kaigong muli. Okay naman po sir, mabait sila Mrs. Trinidad at ang iba pa. Si Hiraya at ibinaba ang tingin. Malaki rin po ang sweldo kaya naman maganda talaga. Tumango-tango naman si Kaigo at bahagyang itinaas ang tingin upang masilayan si Hiraya. So, ano bang mga hinahanap mo sa apartment na nais mong tirhan? Gusto ko lang sir yung maayos na titirhan, yung may CR at kama at maliit ring kusina. Nahihiyang sabi ni Hiraya. Oh, okay. Tingin ko tamang-tamang nahanap ko para sa'yo. Kumpleto yun. May bathroom, kitchen at room. Ani Kaigo't nagsimula sa paghihiwa ng steak. Agad nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa nahimigan at kinuha ang isang basong tubig sa harapan niya. Sir, hindi kaya malaki yung upa nang nakuha niyong yon? Baka hindi kayanin ng budget ko ang down payment. Alanganing sambit ni Hiraya. Bahagyang natawa si Kaigo. Sa pagtitig niya kay Hiraya, doon ay nahuli niyang maamot mailap na mga mata ng dalaga. Mababa lang naman, kaya you don't have to worry about that. Malapit yun sa company ko. Bahagyang ngumiti si Hiraya at bumagsak muli ang tingin niya sa plato at pinagmasdan ng mamahaling pagkain sa kanyang harapan. Inisip ni Hiraya na kailangan niyang ubusin ang lahat ng pagkain dahil ayaw niyang sayangin ang pera na ibinili ni Kaigo para sa kanya. Hey, you think too much. You're not eating your food. Wika ni Kaigo dahil tila ang lalim lagi ng iniisip ni Hiraya. Hirap na hirap siyang basahin ng dalaga dahil masyadong madilim ang mga mata nito. Sorry sir. Iniisip ko ho kasi kung saang parte ko isisiksik ang mga pagkain na ito kasi hindi ko talaga kayang ubusin. Agad na nalaglag ang panga ni Kaigo sa narinig. Nais siyang matawa at umiling sa sinabing yun ni Hiraya. Ngunit napigil niya yun nang makita na tila problemado nga ang maganda nitong mukha. Do you really think na magagalit ako pag pinag-aksayahan kita ng pera? It's just food. Damn food. Si Kaigo. At napanguso na lamang. Hindi malaman ni Hiraya kung saan mangangapa ng salita, kaya naman nanatili siyang walang imik. Kita niya rin kung papaanong gumalaw ang perpektong panga ni Kaigo sa tuwing mag-iiba ang ekspresyon nito. Drop those negative thoughts, Hiraya, and be more confident about yourself. Because if you don't have self-confidence, you lose twice in the race of life. With confidence, you won before you even start. Naiintindihan mo ba? Seryosong sambit ni Kaigo. Nagtaas si Hiraya ng tingin. Sa pagkakataong yon, nahanap niya ang medyo berde na ng pares na mata ng binata. At sa mga oras na yon, alam na ni Hiraya ang tawag sa nararamdaman niya. Ngunit katulad na lamang ng lagi niyang iniisip, malayo at hindi mangyayari ang bagay na yon. Dahil ang totoo niyan, ay mukhang kinakaawaan lamang siya ni Kaigo. At yun lamang ang dahilan ng pagtulong niya. Susubukan ko, sir. Susubukan kong maging positibo. Wika ni Hiraya at bahagyang ngumiti. Doon naman halos tumigil na ang mundo ni Kaigo nang ngumiti si Hiraya. Tila ba tuluyan siyang nahulog sa malalim na balon ng pag-ibig. Agad si Kaigong umiwas ng tingin at ibinaba ang tingin sa sahig. Pakiramdam niya'y uminit ang pisngi niya at namula yun ng todo. Mabuti naman kung ganun. At mas maganda ka lalo kung lagi kang nakangiti. Utal na sambit ni Kaigo na halos lamunin siya ng tuwa. Matapos ang dinner na yon, hindi maalis sa isip ni Hiraya ang lahat na nangyari sa buong araw. Ni hindi rin maalis sa dalaga ang tila paggaan ng pakiramdam niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Na ang tanging alam lamang niya ay masaya siya sa kung papaano siyang pakitunguhan ng binata. Ang aliwalas ng itsura mo ngayon ah. Si Lena na naupo rin sa lounge. Tingin ni Hiraya ay namamahinga rin. Ha? Paano mo naman nasabi?
Medyo inosenteng wika ni Hiraya at nag-iwas ng tingin. Sus, kunwari ka pa eh. Halatang halata oh. Ang pula ng pisngi mo saka… Basta, may kakaiba sa'yo. Siguro may nanliligaw sa'yo rito ano? Tukso ni Lena at napangisi pa. Umiling naman si Hiraya at tinapik-tapik ang pisngi. Naisip niyang wala talagang liligaw sa kanya. Ngunit may taong espesyal siyang yun ang dahilan ng tila liwanag sa kanyang buong sistema. Wala namang naliligaw sa akin, saka hindi pa ako handa sa ganyan. Palusot ni Hiraya at itinuon ng pansin sa mga taong labas-pasok sa elevator. We, pero may gusto sa'yo si Morris. Yung janitor doon sa ibaba sa basement. Gusto kanyang makilala. Si Lena muli at mas lumapit pa. Kapatid ko yun. At ikaw ang tipo nun. Tara, punta tayo. Ipapakilala kita. Si Lenang mulit hinila si Hiraya sa pulso. Teka lang Lena, kasi meron pa akong gagawin eh. May hinihintay lang ako. Si Hiraya. Tara, mamaya na yun. Mas mahalaga to Hiraya. Ngunit hindi pa man nakakailang hakbang si Hiraya. Isang mainit na kamay ang sumakop sa kanyang kanang kamay. Napatigil sa paghakbang ang kanyang mga paa at napabaling sa madilim na mata na nakatitig lang sa kanya. Sir! Sambit ni Lena nang makita si Kaigo na walang emosyon na nakahawak sa pulso ni Hiraya. Umalis na tayo. Malamig na wika ni Kaigo. Doon ay walang nagawa si Lena kung hindi ang bitawan ng maliit na pulso ni Hiraya. Mauna na muna ako Lena, bukas na lang siguro. Mahinahong paalam ni Hiraya. At doon ay nagpatangay sa hawak ng binata sa kanya. Oo, okay, sige, bukas na lang Hiraya. Walang imik si Kaigo sa pagkakataon na yon. Tila ba nawala siya sa mood nang marinig na ipinagkakaanulo si Hiraya sa iba. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa parking lot. Ni walang naging pakialamang binata kahit pa buong empleyado niya ay nakatingin na sa kanya. Matapos ang paglalakad, doon ay naramdaman niya ang pagsunod ni Hiraya sa kanya. Pupuntahan na ba natin yung apartment, sir? Nahimigan ni Kaigo ang wika ni Hiraya. Halos napapikit na lamang si Kaigo sa lamig at tila anghel na boses nito na bumabalot sa buo niyang sistema. May natitipuhan ka na ba dito? Paus na tanong ni Kaigo at binuksan ng shotgun seat para kay Hiraya. Yeah, damn it. May gusto ka na ba sa iba? Sir? Drop the sir Hiraya. Wala tayo sa loob ng kumpanya. Kaya't hindi ka dapat maging formal. Putol ni Kaigo. Tungkol po ba saan yung tanong mo, sir? Wala naman akong nagugustuhan. Nais lamang ni Lena na ipakilala sa kapatid niya. Tingin ko naman ay ayos lamang yun. Si Hiraya at ibinaba ang tingin. Ipakikilala ka niya kasi gusto ka ng kapatid niya. At sa tingin ko hindi magandang ideya ang bagay na yon. Si Kaigo't iniwas ang tingin kay Hiraya. Agad nang umuso si Hiraya sa narinig niya. Nais niyang matawa ngunit pigil niyang munting tawa na lalabas sa kanyang bibig. Nang hindi siya nagsalita ay agad na minando ni Kaigo ang kotse patungo sa sinasabi nitong apartment. Nakakunot pa rin ang kilay ni Kaigo. Ngunit sa pagkakataon na yon, hindi mapigilan ni Hiraya ang mga paru-parong naglalaro sa kanyang sikmura. Nagbibigay ginhawa, kaba at kasiyahan sa kanya na ngayon pa lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Love is a very difficult feeling or expression to explain in mere words. For Hiraya, love is about those moments which feels warmth in the heart, moment of pure selflessness, moment of magic. Tatawagin mo na raw pag-ibig ang isang pag-ibig kapag naramdaman mo na ang lahat ng yon. Here we are. Wika ni Kaigo nang makarating sa condo unit niyang hindi na niya ginagamit. Agad na panganga si Hiraya nang tanawin ang mataas at kilalang condo unit sa lugar. Masyado yata itong mahal. Baka hindi ko kayanin. Baka nga kulang pa yung buong sweldo ko sa buong buwan para lang mabayaran ang buwan ng upa dito. Nahihiyang sambit ni Hiraya at nagtaas ang tingin kay Kaigo na malalim na nakatitig din sa kanya. Kondo kong isa rito Hiraya.
Hindi mo dapat alalahanin ang buwan ng upa. Wika ni Kaigo't lumakad papasok ng building. Wala naman si Hirayang nagawa kung hindi ang sundan si Kaigo. Marami siyang katanungan na nais malaman, ngunit natatakot siyang mali o tama ang lahat ng iniisip niya. Ayaw niyang mahulog sa balon ng pag-ibig. Ngunit ang mga paa niya mismo at ang puso ang traidor na nagpupumilit sa pag-ibig na hindi nararapat sa kanya. Dapat siguro sir hindi na ako sumama sa iyo eh. Hindi rin tayo dapat nag-uusap at hindi mo rin dapat ako tinutulungan. Sambit ni Hiraya habang nakatitig sa refleksyon ni Kaigo sa makinis na dingding na elevator. Doon ay agad na pawi ang lahat ng kasiyahan sa sistema ni Kaigo nang mahimigan niya si Hiraya. At kasabay noon, ang pagbukas ng pinto. Bakit mo naman nasasabi yan? Ano bang iniisip mo sa lahat ng to? Tanong ni Kaigo. Dalawang bagay ang iniisip ko, sir. Ngunit mukhang malabo ang pangalawa, kaya't parang wala namang halaga kung sasabihin ko pa. Si Hiraya, at ibinigay ang buong titig sa magandang mata ng binata. Katulad ng una niyang nakita si Hiraya, at unang nagtagpo ang mga mata nila ng dalaga. Walang pinagbago ang nararamdaman ni Kaigo. Maiksing panahon lamang yon ngunit tila ba nakita na ni Kaigo ang simula at katapusan kay Hiraya na hindi niya maipaliwanag sa mga salita ang totoo niyang nararamdaman. Gusto kita. Alam kong maiksing panahon lamang ang meron tayo. Ngunit gusto kita. Gustong gusto kita, Hiraya. Buong tapang na pag-amin ni Kaigo. Ngunit sa pagkakataong yon, nanlabo ang paningin ni Hiraya at tila nadurog ang puso niya sa mga oras na yon. Kita niya sa mga mata ni Kaigo ang kagustuhan at kung gaano ito katotoo at kung papaanong inosenteng babae siyang tignan at ingatan. Huwag mo akong gustuhin, Kaigo. Hindi akong babaeng nararapat para sa'yo. Marami ka pang hindi alam sa akin at tingin ko walang taong kahit na sino ang makakatanggap pa sa akin. Halos mapaos sa sambit ni Hiraya sa matinding pagpipigil ng luha. Narito ako at tanggap ko ang lahat sa iyo. Naiintindihan mo ba? I accept you with all your flaws, Hiraya. Sambit ni Kaigo. Unang beses. Unang pagtatama ng mga mata at unang kita niya pa lamang kay Hiraya ay pakiramdam ni Kaigo. Si Hiraya ng dasal na matagal na niyang hinihintay. Tuluyang pumatak ang luha ni Hiraya sa narinig at bahagyang natawa at pinunasan ng kanyang mga luha. Wala kang alam tungkol sa buhay ko, Kaigo. Kaya't sana hanggang dito lamang ang lahat ng yun, sir. Pipilitin kong kalimutan ang lahat ng sinabi mo. At kakalimutan ko ang lahat ng to. Halos pumiyak na sambit ni Hiraya. At nang bumukas ang pinto ng elevator, doon ay inunahan niya ng labas si Kaigo at bumaba na sa exit. Samantala, tila ba hindi nakukuha ni Kaigo ang mga binitawang salita ni Hiraya ni hindi niya maintindihan ang lahat ng sinabi nito. At ilang araw pang lumipas, walang Hiraya na bumalik at naglinis sa kanyang opisina. Ilang linggo na rin siyang pabalik-balik sa lugar ng dalaga, ngunit naging maila pa talagang nilalayo ni Hiraya ang sarili kay Kaigo. Hindi pa rin ba siya pumapasok? Tanong ni Kaigo kay Mrs. Trinidad. Hindi pa po, sir. Wala rin pong resignation letter na ibinigay si Miss Adle sa atin. Si Mrs. Trinidad at nagtatakang napatingin sa binata na tila ba sobrang problema. May problema po ba, sir? Wala naman. Sige, makakabalik ka na sa trabaho mo. Wika ni Kaigo. Nang umalis si Mrs. Trinidad, ay natulala na lamang si Kaigo sa malaking glass window sa kanyang harapan. Inalala ang unang beses na nakita niya si Hiraya. Pero sa pagkakataong yon, pumikit ng mariin at kinalma ang sarili. At nang ibukas sa mga mata, agad siyang umalis sa kanyang opisina at nagtungo sa parking lot. Tinungo niya ang babaeng ilang linggo na siyang iniiwasan. Wala si Kaigong ideya sa buhay ni Hiraya kahit pa may kakayahan siyang alamin yon.
Ngunit katulad na lamang ng lagi niyang iniisip noon, inirerespeto niya si Hiraya at ayaw niya ring pangunahan to dahil alam ni Kaigo na hirap si Hiraya na buuin ang kanyang sarili. Samantala, ano ba kasing nangyari? Sabi mo ayos naman dun sa trabaho mo tapos bigla ka nalang umalis. Si Krisa na naguguluhan kay Hiraya. Agad namang napahinto si Hiraya sa pagtatapon ng mga plastik ng basura. Gabi na at iyon ang trabaho niya sa bagong inaplayan. Isang maliit lamang na restaurant at para kay Hiraya, ayos naman doon at hindi rin siya gaanong pagod. Naisip ni Hiraya na mas ayos na kung lalayo na lamang siya tiiwas dahil mas nanaisin pa niyang bastusin araw-araw kesa madamay at mahila niya ang binata pababa. Masyado nang mababa ang tingin niya sa sarili niya at ayaw na niyang makadamay pa ng iba. Nakakapagod yung trabaho doon. Yun lang ang rason ko kaya umalis ako, Krisa. Iwas ang tingin na sambit ni Hiraya at nagpatuloy na sa pagtatapon ng mga plastik ng basura. Hindi ako naniniwala. Bakit ang lungkot mo? At bakit parang wala ka sa sarili ilang linggo na? Ano bang totoong nangyari? Wala ngang nangyari. May nangyari, Hiraya. Alam ko yung mga kilos mo at basa ko yung mga mata mo. Putol ni Krisa. Iharap mo nga yung mga mata mo sa akin. Agad na sinunod ni Hiraya ang inutos ni Krisa. At doon ay hindi pa man niya ibinubuka ang bibig. Agad nang nagtraidor ang mga mata ni Hiraya sa harap ng kaibigan. May taong may gusto sa akin sa trabaho. Umamin siya sa akin, Krisa. Paninimula ni Hiraya. O tapos, ano namang masama ron? Natural lang naman yun, Hiraya, at wala namang masama dun. Pangangaral ni Krisa. Napailing na lamang si Hiraya at doon tuluyang pumatak ang luha na tila pumapaso sa kanyang pisngi. Iyon nga ang problema, Krisa. Maiksi lamang ang oras na nagkakilala kami kaya't ayokong paniwalaan ang lahat ng yon. Tsaka hindi ako babaeng para sa kanya. Si Hiraya na napaluhanan ng tuluyan. Sino ba yung nararapat? Kung ikaw naman talaga ang gusto niya. Si Krisa. Yung malinis. Yung babaeng dalisay. At walang kapintasan na katulad ng iba. Sagot naman ni Hiraya. Basta, hindi yung katulad ko. Alam mo naman siguro yung ibig kong sabihin. Para sa akin, ikaw ang babaeng dalisay at walang kapintasan, Hiraya. Wika ni Kaigo mula sa likod ni Hiraya. I want to talk to you, please. Agad nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan ng mga oras na yon. Kita rin niya ang pagkabigla ni Krisa na nakatitig lamang sa kanyang likod at nang ibaba ni Krisa ang tingin. Kita naman ni Hiraya ang mapagtanong na mga mata ng kaibigan. Iiwan ko muna siguro kayo, Hiraya. Andyan ang boss mo at nais ka yatang kausapin. Basta yung sinabi ko sa'yo. Piliin mo kung anong tama. At wag mong isipin ng ibang tao. Okay? Si Krisa. At hinawakan ang balikat ni Hiraya bago niya lagpasan to. Wala kang kasalanan sa lahat. Wala kang dapat ikatakot. Ang mundo ang dapat na humihingi ng tawad sa'yo. Napuno ng katanungan ang isip ni Kaigo sa mga oras na yon nang lumagpas ang kaibigan ni Hiraya sa kanya. Ngunit katulad ng mga pinangahawakan ni Kaigo, wala siyang pakialam sa nakaraan. Madilim man yon o hindi. Everybody has their own flaws. Nobody's perfect. Everybody has their dark secrets and vices. Kaya kitang samahan sa madidilim mong mga gabi. Paninimula ni Kaigo sa nakatalikod pa rin na si Hiraya. Kumirot agad ang puso ni Hiraya nang sambitin ni Kaigo ang katagang yon. Mahal niya at gusto niyang binata kahit maraming butas ang pagmamahal na yon. Purong pait ang bawat sumasagi sa isip ni Hiraya na ang nais na lamang niya ay mawala ang pagmamahal niya at mapalitan ng negatibong bagay. Wala kang alam tungkol sa akin. Hikbi ni Hiraya at napapikit.
May hila lamang kita kung sasabihin kong gusto kita at nais kong maging parte ng buhay mo. At ayokong mangyari ang lahat ng yun. Ayokong husgahan ka ng tao kung bakit ako bang pinili mo. Wala akong pakialam sa nakaraan mo, Hiraya. Sa kung ano ka dati at kung ano ka ngayon. All I know is that I love you and I'm ready to embrace all your imperfections. Si Kaigo at mas lumapit pa sa nakatalikod at humihikbing si Hiraya. Wag kang lumapit. Diyan ka lang. Manatili ka lang na nakalayo sa akin. Halos pumiyok na sambit ni Hiraya. Gusto niyang titigan sa mga matang binata. Ngunit takot na takot siya sa mga kahihinatnan kung sakaling gagawin niya yun. Umalis ka na lang at huwag ka nang magpapakita pang muli. At saan ka na naman pupunta? Tatakas ka na naman sa akin? Dammit, alam mo ba kung gaano kong sinusubukang hindi makailam sa mga desisyon mo? Sinusubukan ko, Hiraya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na sa konting oras na binibigay sa atin, hindi ko alam na mahuhulog ako sa iyo ng gusto. Marumi akong babae, Kaigo. Naiintindihan mo ba yun? Putol ni Hiraya at hinarap ang mga matang kanyang kinatatakutan ng tignan. Isa akong bayarang babae. Hindi ko mabilang ang malalaking nagdaan sa buhay ko. Hindi ko ginusto yun. Yun ang kapalarang binigay sa akin. Binenta ako ng sarili kong ama. Pinakulong ko siya sa kagustuhan kong takasan ng kalupitan niya. Ngayon sabihin mo kung paano mo magugustuhan ng katulad ko. Na wala kang pakialam sa nakaraan ko, ha? Nang marinig yun ni Kaigo, hindi niya agad na proseso ang sinabi ng dalaga. Wala siyang naramdaman kung hindi galit. Galit sa mga taong gumawa ng kalapastanganan na yun sa dalaga. At nang ibaling ni Kaigo ang mga tingin sa dalagang si Hiraya, doon ay nakita niya kung gaano katakot na takot si Hiraya na mahusgahan siya, na kung papaanong nagpupumilit itong tanggapin at hindi pandirihan. Kasinungalingan ng pagtataboy nito. At ano naman ngayon kung yan ang nakaraan mo? Do you think that I will judge you and hate you for your past? No. Mas lalo lamang kitang ginugusto dahil naging totoo ka sa akin. Wika ni Kaigo at pinunasan ng luha ni Hiraya. At bahagyang ngumiti upang ipakita sa dalaga na walang nagbago sa pagmamahal niya. Listen to me, Hiraya. I love you. Not only because you seem to be perfect to me, but also because I see that you are imperfect. Sorry kung masyado akong mabagal at medyo huling dumating upang iligtas ka sa lahat ng madilim mong nakaraan. I'm sorry, okay? Please. Napapikit na lamang si Hiraya at huminga ng malalim. Dinaman niya ang lahat ng sinabi ni Kaigo. Oo, alam niyang makakasama siya sa binata at ganun rin si Kaigo sa kanya. Ang dami niyang pinoproblema kapag nakakasama niya ito. Ngunit para kay Hiraya, si Kaigo pa rin ang lalaking unang beses ay naramdaman niyang maging malaya at maging masaya. Na kahit sabihin niyang ayaw niyang masaktan at natatakot ay si Kaigo pa rin talaga ang dulo. Naisip ni Hiraya na siguro sa buhay ay may mga dapat kang isugal. Dahil sabi nga, sometimes life is a gamble and sometimes when you gamble, you win. Na kailangan mo lamang sumugal upang malaman ang kahihinatnan ng lahat. Nang itaas ni Hiraya ang tingin, doon ay nahanap niya ang perpektong pares na mga mata ni Kaigo. Puno yun ng pagsamo at pagiging totoo. Mahal kita. Mahal kita na kahit na anong gawin ko, ikaw pa rin talaga eh. Sambit ni Hiraya at itinaas ang kanang kamay at hinaplos ang pisngi ng binata. Ramdam na ramdam ni Hiraya ang pintig ng sarili niyang puso nang makita niya ang titig ni Kaigo sa kanya. Tila ba siya lamang ang babae sa mundo at siya lamang ang nakikita nitong maganda sa paningin niya. Mahal kita.
Mahal na mahal, na kaya kong itaya ang lahat ng meron ako, mapaibig ka lang. At kung kabaliwan nga ito, handa akong magpakalunod at hindi na umahon makasama ka. Tila lahat ng bigat ay nawala kay Hiraya ng mga oras na yon, na ang alam lamang niya'y umiibig siya at iyon ang mahalaga. Mahal na mahal kita. Gusto kitang pakasalan, Hiraya. Sambit ni Kaigot doon ay muling hinagka ng halikang babae na puno ng respeto at pagsusumamo. A bad past doesn't define who the individual is. Our past can help us become better versions of ourselves. Our past can deter us from certain activities. We all live and hopefully we learn. Wakas.